Naka-uniforme yan. Kita sa video ng truck driver ang pagbunot ng pulis na ito ng Morong Rizal. Malayo pa lamang raw ay nagkakairingan na ang motorsiklo at truck na di umano ginit-git ng truck na siyang dahilan para huminto ang nakamotorsiklo at nagpakilalang pulis. Sa hindi inaasahan ng driver ng truck ay bumunot ito ng baril at lumapit ito sa pintuan ng truck upang pababain ng driver. Saad sa naging paliwanag ng Morong pulis na naging pahayag ng lalaking nasa viral video. Yes sir, yung pong nag-viral na sa social media na pulis ay ating pong kasamahan dito sa Morong Municipal Police Station po, na kilala po natin yung pulis na nasabing video at ating pong kino-confirm na siya po ay ating kasamahan dito sa istasyon. Kapansin-pansin rin ng driver ng motorsiklo na walang plaka at side mirror. Nakatsinelas pa itong nagmamaneho. Sa agarang aksyon ng pulisya ay walang atubiling ipinatawag ang lalaki na nakamotorsiklo sa viral video para alamin ang panig ng umano'y pulis na bumunot ng baril at ito'y dinisarmahan sa kanyang paglabag sa batas. Ayon sa kanya po, ito po kasi ay nagsimula, galing siya ng Antipolo. Gusto ko pong umpisahan yung istorya. Ito po sila, kaya nanggaling sa Antipolo siya. Noong June 15 po, meron kaming entrapment operation sa Antipolo City. Na kung saan yung magnanakaw po dito sa Morong ay na-entrap namin doon sa Antipolo. So na-recover po namin yung magnanakaw plus nakakuha po ng shabu doon sa suspect. So, inaayos po nila yung kaso noong June 16, kinuha niya yung resulta sa crime laboratory para maipag-file po namin yung kaso doon sa suspect. On his way home, dito po sa papuntang Morong, galing Antipolo, napadaan po sila sa zigzag. So, according to him, nag-free flowing siya sa may biker's lane. Nang overtaken po siya nitong truck driver. At dahil doon sa pag-overtake sa zigzag, muntik na siyang mabangga nung likuran ng truck, na likurang bahagi ng truck. So doon po, in-approach niya si truck while umaandar yung dalawang sasakyan doon sa may passenger side. Sabi niya po na siya daw po ay nagpakilalang pulis. Pero in-ignore siya. Sinabi niya, tigil kayo, pulis ako, mag-usap tayo. Muntik nyo na akong nabangga. In-ignore daw po siya. So, ang ginawa niya, nilagpasan niya yung truck. Paglagpas niya ng ilang meters, tumigil na daw po siya doon sa gitna. Pero, unfortunately, nakita niya na parang walang intensyon na tumigil yung truck. So, natakot siya. Iniabante niya po yung kanyang motor ulit. Pag abante niya ng medyo malayo-layo na sa truck, tumigil ulit siya sa gitna at binunot na niya yung baril niya. That's the time na tumigil na rin po itong si truck driver. Na along dong zigzag road, nag-umpisa sa in-overtaken siya. Tapos habang tumatakbo, tinabihan niya yung sa may passenger side para subukang kausapin. Pero tumigil lamang daw po nung bumunot na siya ng baril. Siyempre nung nalaman po natin na pulis natin ang na-involved sa insidente na ito, unang-una ipinatawag po natin siya. Pinag-explain po natin siya anong pangyayari, bakit siya na-involved sa ganon para marinig po natin yung side niya ng istorya. So, atin po siyang inirelieve sa kanyang section at inilagay sa restrictive custody ng ating istasyon. At yung kanyang baril po ay pansamantala habang iniimbestigahan po ang kanyang kaso ay binawi na po muna natin. So, ayun po, at isa-subject po siya for pre-charge investigation. Ngayon, sa parte po ng driver, siya po ay sinusubukan nating kontakin. Nag-message po kami sa kanyang personal account at nakita po yung message namin, hindi pa lamang po nagre-reply, kaya kami po ay sa pamamagitan po ng inyong tanggapan ay nananawagan po kami sa driver na sana lumutang siya dito para ating mapag-usapan kung nais niyang maghain ng formal na reklamo, makakaasa po siya sa isang patas at makatarungan na investigasyon. Nagpaalala naman si Police Major Rosalino Panlaki
sa ibang kapulisan na huwag pamarisa ng ganitong pangyayari nang sa gayon maging aral na rin sa lahat na hindi kesyo pulis ka ay ginagamit ang iyong firearm. Lagi naman po namin as Chief of Police, parang kami po kasi yung tumatayo na tatay nitong mga kapulisan natin. So ang paalala natin, ganoon na rin po yung ating bili ng ating Provincial Director na si Police Colonel Felipe Maragon, na palaging kausapin yung ating mga kapulisan para hindi ma-involve sa mga ganitong insidente na mas habaan ng pasensya, kasi yung mga tao sa atin umaasa para sa kanilang kaligtasan, at hindi dapat tayo yung pagmumulan ng takot sa ating mga kababayan. Naman po, yung mga traffic violations, siyempre, meron po namang mga tamang authority na mag-issue ng citation ticket. Hindi naman po ligtas doon sa pag-i-issue ng citation ticket. Kung meron po siyang madaanan na mga nag-checkpoint o mga law enforcement agencies na maharang siya, na ganun po yung kanyang, na wala siyang suot na sapatos, may mga violation, walang side mirror, pwede naman po silang issuehan ng citation ticket sa kanilang mga violation. So, kasama rin sir, dun sa isinasagawa yung kumbaga, para dun sa pulis po. Opo, lahat po ng anggulo ay ating tinitingnan at para mapatawan ng karampatang parusa kung mapapatunayan na po siya ay nagkasala. So, malagit-git ang gato na yun. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.